Gusto mo ng simple at affordable na scooter na pwedeng-pwede sa mga beginner at pasok sa height ng mga Pinoy? Silipin natin ang looks at specs ng Suzuki SkyDrive Sport. Tara! Sa presyo ng scooter na to na 71,900 ay hindi ka na din talaga talo. Nabukod sa reliable ang motor na to dahil gawang Suzuki, isa din talaga ito sa mga pinakamurang scooter na branded. Dahil ang ibang mga scooter sa ngayon na ganitong displacement ay naglalaro sa 80,000 to 90,000 pesos. Pero kung pang daily at pwede sa hanap buhay, sulit na ang isang to. At hindi na rin naman papahuli sa looks dahil ang SkyDrive Sport ay sleek at sporty ang datingan. Dito pa lang sa unahan, lalo na sa side profile niya, ay may pagka-aggressive ang datingan niya dahil medyo pag ganun yung design niya na parang parang bubulusok sa hangin kasi medyo may kanipisan na rin ang motor na to. At dito sa kanyang gilid pa rin ay nandyan yung mga sharp edges niya na nagpadagdag sa tikas at sa pagka-aggressive ng motor na to na talagang siguradong mapapalingon sa iyo ang mga kasabay mo sa kalsada. Dito sa unahan, dito sa may kanyang bandang ulo ay may logo ng Suzuki, letter S na naka-emblem. At ang kulay ng motor na nire-review natin ay metallic matte stellar blue. Ito yung nagpili kong reviewin kasi malinis lang siya tingnan at saka talagang napaka-presentable at malamig sa mata yung kanyang kulay. At dito naman sa kanyang bandang kanan kapag ka nakaharap ka sa motor ay may kulay silver na font na naka-highlights ang SkyDrive Sport na masasabi kong napaka-minimalist din kasi wala kang ibang makikitang sticker or decal sa kanyang harapan. Sporty design din ang kanyang headlight na naka-assembly or integrated na rin dito ang kanyang mga signal light. Yung kanyang headlight tapos yung kanyang signal light ay naka-bulb type. Isama na din natin yung kanyang taillight na sporty design din. Naka-bulb type din pati ang kanyang mga signal light dito sa hulihan. Integrated na rin siya. Pagdating dito sa kanyang side profile, dito sa kanyang may mga sharp edges, makikita natin ang decals na nakalagay ang brand name na Suzuki, naka-highlight, so medyo malaki to. Sa ibaba nito ay may FI or fuel injection. Sa bandang likuran ay makikita naman natin ang sticker na SkyDrive Sport. Kulay blue yung font at silver na background. At sa bandang unahan naman ito ay nakasulat ang SEP or Suzuki Eco Performance para sa low fuel consumption with superior acceleration. Ang kanyang instrument panel ay napaka-sporty design din na kahit analog ay malinaw nating makikita yung mga pangunahing impormasyon sa motor na to. Na present dyan yung kanyang fuel gauge dito, speed meter, odometer dito sa may gitna, yung kanyang left and right turn signals dito, yung high beam and low beam, at yung kanyang engine check dito sa may gitna. Sa kanyang ignition switch ay may shutter lock pa rin naman ito na dagdag sa safety ng motor na to na hindi basta-basta masusundot dahil pwede nating i-lock yung kanyang ignition switch. Dito sa left side ay makikita natin yung mga switches ng signal light, high and low, at yung kanyang busina. At dito naman sa kanan ay nandyan yung electric starter. Napaka-convenient na rin ng motor na to dahil kahit papano ay meron siyang dual front inner pocket na pwede nating paglagyan ng maliliit na bagay na kagaya ng mga coins. Pwede din siguro dito yung maliit na tumbler. At sa gitna naman ay meron siyang hook na pwede nating sabitan ng plastic at eco bag kung tayo ay galing sa pamamalengke or marami tayong mga dalahin. Dahil sa medyo may kaliitan niya ang scooter na to at medyo manipis, halos wala siyang underseat compartment. Ang tanging makikita natin dito ay yung kanyang mga lagayan ng kanyang tools na nakapwesto na. Tapos yung maliit lang na lagayan ng mga documents or yung mga papeles na magkakasya doon sa maliit na compartment. Maganda na rin yung muffler cover ng motor na to or yung kanyang heat guard dahil talagang sakop na sakop yung kanyang tambucho. Magandang protection nito sa ating mga paa na kapag napasama tayo ng baba or medyo alanganin yung baba natin, hindi tayo mag-worry na baka sumayad yung ating mga paa dahil meron ng mga heat guard or plastic na cover yung tambucho. Ang scooter na to ay napakagandang dalhin lalo na dito sa NCR na alam naman natin na sobrang traffic. Dahil ang motor na to ay medyo manipis, kayang-kaya natin siyang isingit sa kahit anong sitwasyon ng traffic dito sa Pilipinas. Isang advantage to kapag may kaliitan or manipis yung ating mga motor. At hindi na rin to mahirap na i-maneuver or i-maneuver
sobra dahil medyo may kagaanan ang motor na to, mababa din yung kanyang seat height. Ang bigat ng motor na to ay 93 kilograms lamang, kaya talagang kayang-kaya natin siyang dala. Bukod sa komportable siya upuan dahil napakalambot ng kanyang upuan, ay hindi ka rin dito mai-stress kapag kasakay ka na dito or nakasampa ka na dito dahil hindi ka dito bubuka ka dahil medyo may kanipisan nga upuan nito. Ang seat height niya ay medyo mababa rin na pasok to kahit sa mga 5 flat kapag lady rider ka or nag-uumpisa ka palang matuto ng motor ay perfect talaga ang motor na to dahil sa kanyang seat height. Ang kanyang seat height ay may sukat na 740mm kaya nung sinukat ko ito, sinakyan ko ito ay hindi ako nahirapan na abutin ang kanyang upuan. Flat-footed tayo dito nung sinukat ko. Pasok na pasok ito sa height ng mga Pinoy, lalong-lalo na sa mga lady rider. Nung sinukat natin ito, may height tayo na 5'5" hanggang 5'6", depende sa suot nating sapatos. So, hindi talaga tayo nahirapan na umupo dito. Ang mga bagay na kapansin-pansin or noticeable dito sa motor na to ay maganda yung design, attractive yung kanyang mga kulay, powerful engine dahil gawa nga siya ng Suzuki, reliable, at syempre pang-apat yung affordable na price dahil isa nga ito may pinakamurang presyo ng motor sa kasalukuyan. Medyo hindi ko lang magugustuhan dito kung sakali dahil medyo magaan nga siya, hindi siya siguro ganun ka-stable kapag nasa high speed na tayo. Alam naman natin na kapag magaan yung motor, medyo nagbabibrate na siya or hindi siya stable kapag nasa high speed na tayo. Silipin naman natin yung kanyang specs. Ito ay may 113cc to be exact, single cylinder, air-cooled na okay lang naman dahil mababa lang naman yung kanyang displacement, 2 valve, single overhead cam, FI, SEP na. Ang kanyang maximum power ay 6.7 kW at 8,000 RPM at ang kanya namang maximum torque ay 8.5 Nm at 6,000 RPM. May bore and stroke ito na 5.1mm by 55.2mm. Ang kanyang starting system ay electric start. Ang isa sa nagustuhan ko din dito sa motor na to ay meron pa rin siyang kickstart. Kickstarter na alam naman natin na kapag may emergency situation kagaya ng naubusan ka ng battery, hindi ka mag-worry na hindi mo mapastart ang motor na to dahil meron siyang kickstarter na alam naman natin nowadays na yung mga bagong scooter na labas ngayon ay wala ng mga kickstarter. Ang kanyang fuel tank capacity ay may 3.6 liters na kayang umabot sa 50 to 55 kilometers per liter. So medyo matipid na rin siya. Ang sukat ng kanyang unahang gulong ay may 80-90 by 14, naka-tubeless na siya at sa likuran naman ay 90-90 by 14. Tubeless na rin po yan. Yung kanyang front suspension ay naka-telescopic fork at doon naman sa likuran ay naka-unit swing single-sided shock. Sa kanyang front brake naman ay naka-disc brake at sa kanyang likuran naman ay naka-mechanical drum brake na okay lang naman dahil small displacement lang ang scooter na to. Ang SRP ng motor na to ay 71,900 at kung gusto mo naman ng installment ay pwede ka dito mag-down ng 5,400. Ang magiging monthly mo sa 1 year ay 8,129. Ang magiging monthly mo naman kapag kinuha mo ito ng 2 years ay 5,048 at ang magiging monthly mo kapag kinuha mo ito ng 3 years ay 4,046. So sa inyong palagay mga dude, sulit pa ba ang Suzuki SkyDrive Sports ngayon? Comment nyo naman sa ibaba. So that's it for today's vlog mga dude. Kung umabot ka hanggang sa huling bahagi ng ating video ay baka pwede namang pakilike, pakisubscribe na rin para maging updated sa mga susunod nating video. That's it for today. Thanks for watching. Bye-bye. Kung pang araw-araw na motor ang hanap mo at madali lang dalhin lalo na ng mga beginner at bagay na bagay dito sa matraffic na lugar kagaya ng Pilipinas, tara silipin natin ang New Gear S125. Titingnan natin yung kanyang specs at kung magkano na nga ba ang presyo niya ngayong taon. Tara! Ang Gear S125 ay nahahanay sa Mio series. Makikita naman natin na talagang litaw na litaw ang bloodline ng mga Mio.
review sa kanya. Dahil kahawig niya ang Mio Gravis 125. Sa kanyang looks naman ay walang duda, maganda yung motor, maganda yung aesthetic. Sa kanyang mga P-rings, napaka-minimalist lang din dahil wala kang masyadong makikitang mga decals dito. At ang kulay ng ating nire-review ngayon, kulay matte black at kulay matte brown. Sa kanyang looks, walang duda na napakaganda din. Bagay na bagay sa matraffic na lugar, lalo na dito sa Pilipinas dahil ang disenyo ng motor na to ay slim at compact. Bagay na bagay din ito sa mga lady rider at sa mga nagsisimula pa lang matutong ng motor. Nung nakita ko sa personal, na-amaze ako sa motor na to dahil sakto lang din yung kanyang laki, yung kanyang body structure, hindi mahaba, sakto lang yung iksi niya at medyo manipis. Kaya talagang maisisingit natin sa mga traffic situation, lalo na dito sa NCR. So dahil hindi nga siya ganun kahaba, ay hindi hassle kung tayo ay magpapark ng motor. Dito sa kanyang unahang bahagi ay makikita natin yung kanyang headlight na naka-LED na, yung kanyang mga signal light ay naka-bulb type at maging ang kanyang tail light. Ang kanyang P-rings dito sa kanyang pinaka-head ay matte black at kung brown naman ay plain na matte brown din, makikita natin dito at may jelly logo na blue core. At pagbaba natin dito sa pinaka-gitna ay makikita natin yung emblem ng gear. At sa magkabilang gilid nito ay may decals ng Mio at kasunod nito yung gear at sinundan ng letter S. So pag tiningnan mo dito or nandito ka sa kanyang bandang gilid ay makikita natin na may pagka-sporty design din yung motor na to dahil meron siyang sharp edge dito na talagang litaw na litaw kapag tiningnan natin siya sa bandang gilid. Unlike doon sa Mio Gravis na bilugan, so ito naman medyo may pagka-sharp yung P-rings yan dito kaya medyo lumitaw yung pagka-sporty ng motor na to. Pagbaba natin dito sa kanyang gilid pa rin ay gumit na naman yung pride of ownership ng Yamaha, yung Yamaha logo dito. Bilog, medyo katamtaman yung laki niya na gumit na dito sa kanyang dalawang P-rings. Dito halos katapat ng upuan ng rider ay makikita natin ang decals na Yamaha. At ang maganda dito sa motor na to, kahit na medyo may pagka-modern, hindi pa rin talaga tinanggal yung kanyang kickstart na talagang kapakipakinabang lalo na kapag nasa long ride tayo, hindi tayo ma-worry. Kung mauubusan tayo ng battery, less worry tayo na hindi natin mapa-under motor dahil may kickstart siya. Mayroon din naman siyang underseat compartment na pwedeng paglagyan ng ating mga kapote, kaya ng payong. At kung hindi man magkakasya yung ating helmet or yung half-face na helmet, ay meron naman siyang dalawang hook na pwedeng sabitan ng ating mga helmet. Ang lakas din maka-classic ng kanyang upuan dahil sa kulay na brown. Napakalinis din niya tingnan. Meron lamang siyang stitches dito sa may bandang gitna na nagsilbing hati dun sa upuan ng rider at sa kanyang backride. Talagang bagay na bagay din talaga ito sa mga beginner, lalo na dun sa mga nag-aaral magmotor kasi ang motor na to ay merong scratch protection dito sa kanyang side, sa unahan, at dito sa magkabilang side ng footboard at maging dito sa may malapit ng apaka ng backride. Maiwasan natin yung mga minor na scratch o kaya kung nag-aaral ka palang magmotor at kung bigla nating maitumba or aksidenteng may masagi man tayong bagay ay hindi basta-basta magkakaroon ng damage or scratch yung motor na to dahil may scratch protection nga siya. Ang plastic or P-rings na ginamit dito ay medyo mas makapal kumpara dito sa ibang P-rings na walang scratch protection. May slip resistant na rin ang footboard ng motor na to, so hindi tayo dito basta-basta dudulas dahil medyo kakapit yung ating mga sapatos dito kapag nakapatong yung mga paa natin. Medyo malapad din yung kanyang footboard, talagang komportable nating mailalapat yung ating mga paa. At may dalawang carabiner hook din naman ang motor na to na kapag ginamit natin sa pamamalengke yung motor na to, pwede nating sabitan ng ating mga dalahin kagaya ng plastic or eco bag dito sa kanyang bandang unahan. At dito naman natin makikita yung isa pang hook sa bandang upuan ng rider. Hindi din masasayang yung oras mo kapag nasa long ride ka dahil pwede na rin natin ditong i-charge yung mga cellphone kapag nasa malayong biyahe tayo dahil meron na rin siyang 12 volt na socket na matatagpuan natin dito sa kaliwang bahagi. Kaya napaka-convenient din talaga at talagang kapakipakinabang ng motor na to lalo na din sa mga delivery rider. Alam naman natin na napaka-importante ng mga cellphone. Bago natin silipin ang specs ng motor na to ay kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mo naman kalimutang mag-like at i-subscribe mo na rin para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. At punta na tayo sa puso ng motor na to, yung kanyang specs. Ito ay may 125cc, air-cooled, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2 bulbs. Ang kanyang compression ratio ay 9.5:1 na kaya magbigay ng maximum power na 7 kW or 9.4 PS at 8,000 RPM. At may maximum torque naman na 9.6 Nm at 5,500 RPM. Napakatipid sa gasolina dahil FI na ang motor na to. B-belt automatic kaya gas and go na lang tayo.
At ang kanyang tank capacity ay 4.2 liters at ang kanyang fuel consumption ay 40 to 50 kilometers per liter. Dahil equipped din ito ng Blue Bore ay mas lalong pinatipid pa sa gasolina. More power pero less fuel. Equipped na rin ito ng stop and start system na kung saan kapag huminto tayo ng 3 to 5 seconds ay kusang namamatay ang engine ng motor na ito na nagre-resulta sa mas matipid na gas. At kapag aandar na tayo, pihitin lang natin yung silinyador at kusang aandar ang motor na ito. Hindi pa keyless yung motor na to, ignition switch pa siya, pero may answer box system naman ito na kapag ka maraming Mio gear na nakapark sa parking area ay madali lang natin siyang malulocate dahil meron siyang answer box system. Bukod doon ay naka SMG na rin ito or smart motor generator na kapag ka in-start natin ang motor natin, hindi siya masyadong ma-vibrate or smooth yung makina. At kung sisilipin naman natin yung kanyang gulong dito sa unahan ay may sukat na 80 by 14 at sa likuran naman ay 170 by 14, so parehas na mags at parehas na rin naka-tubeless. Sa kanya namang suspension dito sa unahan ay naka-telescopic fork at dito naman sa kanyang likuran ay unit swing single-sided shock at sa kanyang brakes naman dito sa unahan ay naka-disc brake at dito naman sa likuran ay naka-mechanical drum brake na okay lang naman dahil small displacement lang ang motor. At sa seat height naman ng motor na to, nung sinukat natin, hindi tayo nahirapan dahil sa mababa lang talaga yung motor na to. Dahil kagaya na sinabi ko kanina, ay bagay ito sa mga beginner o kaya lady rider. Kayang-kaya mo siyang dalhin dahil ang kanyang seat height ay 700mm. Nung sinukat natin, ang height ko ay 5'5", talagang hindi tayo nahirapan. Maganda siyang dalhin, maganda yung kanyang turning radius, malawak din. At yung kanya naman ground clearance ay 135mm. Magaan lang din yung motor na to, hindi siya kabigatan. At ang SRP ng motor na to ay 84,400. Pwede ka dito mag-down ng 6,000 at magma-monthly ka ng 3,981 kung kukunin mo siya ng 3 years. At ayan na nga yung vlog natin ngayong araw, ang Yamaha Mio Gear S125. So sa inyong palagay, sulit ba ang Yamaha Mio Gear ngayong taon? So comment nyo nga sa ibaba. Hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. Kung umabot ka pa rin hanggang sa dulo ng ating video, ay huwag ka nang mahiyang mag-like. Malaking tulong yan sa ating channel. At isubscribe nyo na rin para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.